Daluyan ng karunungan, Pandayan ng kahusayan. pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng Batang Isabelenyo. Edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga. Handa na ba kayo para matuto sa aking aralin Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita. sa wika at panitikan? Oras na para sa mga araling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pangretorika ay huhubugin. Edu, aksyong Pilipino. Filipino. Tayo na sa Radyo Eskwela. Tayo na! Sa araw-araw nating gawain ay marami tayong naisa sa kilos, gayon din ang mga nasa paligid natin, mapakapwa-tao, hayop o bagay. Kaya mo bang ilarawan ang mga ito kung paano nilang gawin o nagagawa ang isang kilos o gawain? Makinig ng maigi at sama-sama nating dagdagan at palawakin ang inyong mga kaalaman sa talakayan natin sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong Teacher Daniel. Ihanda na ang mga kagamitan sa pag-aaral? Okay! Siguraduhin nasa komportableng kinauupuan at malinaw na napakikinggan ang ating broadcast at makasabay para sa aralin ngayong ikatlong markahan. Alright! Bago tayo dumako sa susunod na leksyon, balikan muna natin ang ating mga napag-aralan noong nakaraan. May nakahandang mga katanungan at pakinggan nyo ito. Pagkatapos ay sabay-sabay natin itong sagutin. Handa ka na ba? Yes, sir. Umpisahan na natin. Okay! Paano natin makukuha ang mga mahahalagang impormasyon sa nabasang teksto? Mahusay! Sa pamamagitan ng pagtatala ay ating makukuha ang mga mahalagang impormasyong galing sa tekstong ating binasa. Isinasagawa rin natin ang pagsusuri sa mga pahayag kung ito ay makatotohanan o opinyon. Pagkaklasipika ng pawang reaksyon, pananaw o opinyon ang ipinahihiwatig. Ano ang nararapat na gawin upang higit na matukoy ang itatalang impormasyon mula sa binasang teksto? Magaling! Basahin at unawaing maigi ang babasahing teksto. Binibigyang pansin natin ang mga kaisipan na nagpapakita lamang ng mabisang konsepto para sa pagpapalawak ng kaisipan, kasagutan at tumugon sa realidad. Tiyak naging mahusay na rin kayo sa pagkilala ng mga kaisipan o impormasyon na magagamit lamang sa isang mabisang pagpapalalim ng mga pangyayari, damdamin at kasagutan sa mga tanong. Nakatutuwang nalampasan na nito ang ikalawang markahan at patuloy na makakasama sa ikatlong markahan. Alam kong sabik na rin kayo para sa mga leksyon ngayong araw. Oh, yeah! Sa aralin natin sa araw na ito, kailangan mahusay ninyong magamit ang mga salitang pang-abay para sa mabisang paglalarawan upang mapalutang ang mga kaisipan na nais iparating ng isang pangyayari. Halika na at samahan niyo akong alamin ang mga ito. Alright! Kulang ang isang pahayag kapag hindi ka nakapaglalarawan. Kailangan mong mailarawan ang mga bagay na iyong nakikita, naririnig, naaamoy, natitikman, at nahahawakan upang higit na maging epektibo ang iyong pagpapahayag. Bukod sa magiging epektibo ang iyong pagpapahayag, maaari mo ring ilarawan ang iyong mga ginagawa at ang mga mismong bagay na binibigyan mo ng paglalarawan. Sa paglalarawan ng mga ito ay gumagamit tayo ng mga pang-uri at pang-abay. Makatutulong ang mga salitang pang-uri at pang-abay
upang lubusang mapalutang ang mga natatanging taglay na nilalaman ng ideya o nais bigyang linaw. Subalit sa ating aralin, magbigay focus muna tayo mga bata sa paggamit ng pang-abay. Ano nga ba ang isang pang-abay? Ang pang-abay ay ang bahagi ng pananalita na naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, at sa kapwa nito pang-abay. Kadalasan ang pang-abay na salita ginagamit bilang mabisang pagbibigay diin sa inilalarawang bagay, tao, lugar, o pangyayari. Gumagamit tayo ng mga salitang maglalarawan mismo sa ating mga ikinikilos. May mga salitang palaging naglalarawan sa kung paano isinasagawa ng isang tao ang kanyang ikinikilos. Upang maunawaan ang ginagamit na pang-abay sa paglalarawan, aking babasahin ang mga ilang halimbawa. Nais kong unawain ninyo ng mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Okay! Una nating tutukuyin ang salitang kilos bago sa salitang naglalarawan sa kilos. Umpisa na natin. Unang pangungusap, biglang nagulat ang lahat sa pagdating ng bagyo. Ano ang salitang may kilos na ginamit ayon sa napakinggang pangungusap? Anong salita ang naglalarawan dito? Magaling! Ang salitang kilos ay nagulat at ang salitang naglalarawan sa kilos ay biglang. Pangalawang pangungusap, nagdasal ng tahimik si Laika para sa mga biktima ng lindol. Ano ang salitang may kilos na ginamit batay sa napakinggang pangungusap? Anong salita ang naglalarawan dito? Mahusay! Ang salitang kilos ay nagdasal at ang salitang naglarawan sa kilos ay tahimik. Huling pangungusap, nagmadaling kinuha ni Isa ang kanyang mga lumang gamit para ibigay sa mga nangangailangan. Ano ang salitang may kilos sa napakinggang pangungusap? Anong salita ang naglalarawan dito? Tama! Ang salitang kilos ay kinuha at ang salitang naglarawan sa kilos ay nagmamadali. Palakpakan ang inyong mga sarili sapagkat ito ay inyong nakilala ang mga kilos at ginamit na pang-abay na naglalarawan. Wika-alaman mga bata, ang pagkilala sa mga salitang pang-abay na naglalarawan ay maaring katabi nito ang mga salitang pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay sa loob ng pangungusap. Balikan natin ang unang pangungusap. Biglang nagulat ang lahat sa pagdating ng bagyo. Kung susuruin, ang mga salitang ginamit na kilos ay nagulat at ang katabi nito ay pang-abay na naglalarawan na bigla. Bilang nangangahulugan, ang paglalarawan sa nagulat na kilos ay nakahihigit na nangyari dahil sa impluwensya nga ng salitang pang-abay na bigla o biglang. Nangangahulugang hindi nalaman o natiyak ang oras o araw ng pagdating ng bagyo. Naunawaan ba mga bata? Yes, sir! Para sa mas mabisa pa na pagkatuto, hinihiling ko na hawakan ninyo ang inyong ballpen at sagutang papel. Pakinggang mabuti ang aking babasahing mga pangungusap. Handa ka na ba? Muli, kilalanin ang mga salitang pang-abay na naglalarawan sa pangungusap. Tandaan, ang pagtukoy sa mga pang-abay na naglalarawan ay maaring nasa katabi nitong na pandiwa,
pang-uri at pang-abay. Simulan na natin! Unang pangungusap, si Inigo ay tumulong sa mga nasalanta ng bagyo ng bukal sa loob. Ano ang salitang pang-abay na naglalarawan ang ginamit? Tama ka! Bukal sa loob ang pang-abay at ang salitang kilos na inilarawan ay tumulong. Ikalawang pangungusap, sama-samang pumunta sa evacuation center ang magkakaibigan upang ibigay ang kanilang donasyon. Sama-samang pumunta sa evacuation center ang magkakaibigan upang ibigay ang kanilang donasyon. Ano ang salitang pang-abay na naglalarawan ang ginamit? Magaling! Sama-sama ang salitang pang-abay na ginamit at ang salitang kilos na inilarawan ay pumunta. Naunawaan ba mga bata? Yes, sir. Ipagpatuloy pa natin sa ikatlong pangungusap. Masayang ipinagluto ni Irene ang mga biktima na nasa mga evacuation center. Ano ang salitang pang-abay na naglalarawan ang ginamit? Mahusay! Masaya o masayang ang salitang pang-abay na ginamit at ang salitang kilos na inilarawan ay ipinagluto. Ikaapat na pangungusap. Maingat na pinili ni Jojo ang kanyang mga lumang gamit na ibibigay sa mga nangangailangan. Maingat na pinili ni Jojo ang kanyang mga lumang gamit na ibibigay sa mga nangangailangan. Ano ang salitang pang-abay na naglalarawan ang ginamit? Tumpak! Maingat ang salitang pang-abay na ginamit at ang salitang kilos na inilarawan ay pinili. Huling pangungusap. Matagal na pinag-ipunan ni Marian ang perang ibibigay niya sa mahihirap. Matagal na pinag-ipunan ni Marian ang perang ibibigay niya sa mahihirap. Ano ang salitang pang-abay na naglalarawan ang ginamit? Magaling! Matagal ang salitang pang-abay na ginamit at ang salitang kilos na inilarawan ay pinag-ipunan. Naunawaan ba ang kaisipan tungkol sa pagkilala sa mga pang-abay na naglalarawan? Opo! Sige, isagawa pa natin ang isang gawain. Muli, makinig at unawain ang bawat pangungusap. Tukuyin ang pangungusap kung ito ay may pang-abay sa pamamagitan ng pagsasagot ng check at X naman kung hindi ito naglalaman ng pang-abay. Unang pangungusap. Patakbong sinalubong ni Bong ang kanyang lolo at lola. Patakbong sinalubong ni Bong ang kanyang lolo at lola. Ikalawang pangungusap. Dadalo sila sa pulong bukas. Dadalo sila sa pulong bukas. Ikatlong pangungusap. Agad-agad na yumakap at nagmano si Andre sa kanyang ama. Agad-agad na yumakap at nagmano si Andre sa kanyang ama. Ikaapat na pangungusap. Maayos sumulat si Ella, kaya madaling unawain. Maayos sumulat si Ella, kaya madaling unawain. At panghuli, dahan-dahang binuksan niya ang bintana para tingnan kung sino ang dumating. Dahan-dahang binuksan niya ang bintana para tignan kung sino ang dumating. Sa loob ng 1 minuto,
Isaayos ang inyong kasagutan at pagkatapos ito, ating iwawasto ang kasagutan. Tiyak ko na naisaayos na ninyo ang inyong mga kasagutan. Narito ang mga tamang sagot. Maging tapat sa pagwawasto. Una, ang sagot ay check. Patakbo ang salitang pang-abay. Ikalawang bilang, ang sagot ay mali. X. Dahil di ito naglalaman ng pang-abay. Sa ikatlong bilang, ang sagot ay napakahusay. Check. Sapagkat ang pang-abay ay ang salitang agad-agad. Tignan naman natin ang ikaapat na bilang. Ang sagot ay magaling. Check. Dahil ang sa pang-abay ay ang salitang maayos. Dumako tayo sa huling bilang. Ang sagot ay tumpak. Check. Ikaw ay tama. Dahan-dahang ang pang-abay sa pangungusap na ginamit. Marami ba kayong nakuhang tamang kasagutan? Yes, sir. Palakpakan ang inyong mga sarili. Tiyak ko na kaya na rin ninyong maisagawa ang pagsusulit. Batay sa katatapos na gawain, inilalarawan ng mga salitang nabigyang diin ang mga ginawa ng mga tauhan sa pangungusap, gaya ng patakbo, agad-agad, maayos at dahan-dahan. Ang tawag sa mga ito ay mga pang-abay na pamaraan. Sinasagot ng pang-abay na pamaraan kung paano isinasagawa ang mga kilos. Sumasagot ito sa tanong na paano isinagawa ang kilos. Handa na ba kayo para sa bagong pagsusulit? Kung gayon, makinig ng maigi at gawin ang mga panuto. Bumuo ng pangungusap gamit ng mga sumusunod na parirala. Isulat ito sa sagutang papel. Kayo ay mabibigyan ng 3 minuto upang tapusin ang inyong mga pangungusap gamit ang mga babanggitin kong parirala. Simulan na natin. Unang parirala, masayang nagbigay. Ikalawang parirala, mabilis na tumulong. Ikatlong bilang, mahusay na nagturo. Ikaapat, masipag na nakiisa. Hulit, panglimang parirala, taimtim na nagdasal. Maaari na ninyong simulan ang pagsulat. Mapakikinggan ang isang musika. Pagkatapos nito, hudyat nito ang pagsagot ay tapos na. Tayo ay mag-aral sa loob ng ating tahanan. Sa radyo ay mag-tune lang, tiyak ika'y may matututunan. Pagkat sa gitna ng pandemya, tayo pa rin
pag-asa ng ating bayan. Isa pusong pagkatuto ng matupad ang pangarap mo. Pagkat sa gitna ng pandemya, tayo pa rin ay magkaisa upang masigurong bawat bata ay bumabasa. Halina't matuto gamit ang ating radyo, pakinggan at unawain, aralin na ituturo. Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela, tayo ng lahat makinig. Halina't matuto gamit ang ating radyo, pakinggan at unawain, aralin na ituturo. Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela. Tapos na ang oras ng pagsagot. Alamin na natin ang mga posible ninyong naging kasagutan. Sa unang bilang, ang maaaring sagot ay magaling! Masayang nagbigay ng tulong ang pamilya Reyes sa mga nasalanta ng pagbaha sa Barangay Gaddanan. Sa ikalawang bilang, ano naman ang iyong sagot? Tumpak! Naapula ang sunog dahil sa mabilis na tumulong ang mga residente sa nasabing lugar. Ang ikatlong bilang, sabihin nga ang sagot. Ang husay, maaring ganito ang sagot. Sige nang may dabibat ay mahusay na nagturo ng asignaturang agham sa mga batang palaboy. Dumako tayo sa ikaapat. Ang sagot dito ay nakuha mo! Taimtim na nagdasal ang pamilya Gomez sa mga naghihirap dulot ng pandemyang COVID-19. Magaling mga bata! Talagang ipinakita ninyo ang inyong kahusayan sa pakikinig at pagsagot sa aralin natin sa Filipino. Maaring kayo ay may ibang sagot maliban sa naibigay na kasagutan sa ating talakayan. Kung kaya't, inaanyayahan ko kayong isulat ang inyong sagot sa malinis na papel. Siguraduhing maayos ang pagkakasulat at walang nakalimutang mga importanteng detalye at ipasa ito sa guro upang tiyak na siya ang magbibigay ng inyong marka. Okay! Hayan! Tapos na ang pagsagot. Ibig sabihin ay dito na rin nagtatapos ang inyong maikling pagsusulit. Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa leksyon ngayong araw? Huwag na rin kalimutang sagutan ang refleksyon. Isulat lamang ito sa inyong ipapasang kwaderno. Ipasa ang inyong sagutang papel batay sa napag-usapan ng inyong guro. Siguraduhin masusunod ang IATF Health Protocol gaya ng pagsuot ng face mask at face shield. Sundin din ang social distancing. At higit sa lahat, magulang ang magpapasa ng inyong gawain. Upang mas maging handa para sa susunod na aralin, hanapin at basahin ang paggamit ng pang-abay at pag-uri sa paglalarawan sa inyong mga aklat. Aming pinasasalamatan si Efraim E. Reyes na masigasig na scriptwriter para sa episode na ito para sa Team Shines ng Radyo Eskwela. At gayon rin ang buong Radyo Eskwela sa Isabela production team para maisakatuparan ang learning broadcast na ito. Muli, ako ang inyong nakasama sa pagsalok ng kaalaman, si Teacher Daniel Louie M. Penaribe,
nagsasabing ang pagiging malikhain sa paglalarawan, tunay na makulay ang diwa ng kanyang pagpapahayag at kabigha-bighani ang kanyang kahusayan. Hanggang sa muli, magandang araw! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!